Pangagsipo kayo lahat. Tandaan ninyo ang aking wikan. Nababala ang aking pagbabalik. Dahil sa inyong katigtasan. Lagi niyong pinagmamatigas ang iyong pulbos. Ang aking salita, kapag ito inyong tinangga, ito'y bubuhay. Papatay sa lahat ng tao kapag ito'y hindi ninyo nasunod. Hukom akong dumating, ninanasan ang aking espiritu, makapag-ipon kayo, yaman galing sa langit. Kayamanan na kailanman hindi maaagap, mananakaw sa buong iyong pagkatao. Sapagkat yaong yamang yaon, dito ko inilalaga. At hindi man natili sa langit. Ang lahat ng yamang ito, kailangan may baba ito sa lupa. Ang ibig kong sabihin, ang karunungan siyang narito sa inyong isipan. Kailangan may sagaway ng buong mong pagkatao. Sapagkat marami sa inyo na ang sadyang karunungan nasa isip lamang. Lahat ay sadyang nananatili na ang sanlibutan ito ang siyang nasusunod. Wala pa sa ayos ang lahat ng bagay. Kaya't ang aking muling pagbabalik, taglay, ang katawang laman, ay sadyang nababala. Sapagkat nais ko lahat ng taong maligtas. Kung kayo'y makikinig sa tinig ng aking espiritu, sapagkat itong aking espiritu naglilinis lahat ng inyong kasalanan. Hugasan ko ang lahat ng kasalanan ng tao. Kung ang tao ay sadyang matutupong lumapit sa sinasabi ninyo, lumapit kayo sa akin. Ngunit ang katotohanan na lahat ay sadyang malayo. Sinasabi lamang ng inyong bibig na kayo lumapit sa akin. Ang katotohanan na hindi ninyo taglay na kayo'y namumuhay. Salita ng Diyos. Salita ng katotohanan. Salita sa'yo'y makapagliligtas. Kung kayo'y namumuhay at sadyang namumuhay na ang salita ng Diyos, lahat ng linggo, sinasaysay ko sa iyo, winiwika, ang lahat ng karunungan ni Kristo Jesus, maging taglay nito
sa taong lumapit sa akin. Sapagkat ang taong lumapit sa kanyang Diyos, nagsisikap, tiwala ang lahat ng uri na siyang makapagpapasama sa inyong katawang lang. Mula sa inyong isipan, sa inyong puso, lahat ng kasalanan, kinamumuyan ko. Na habang kayo'y nagkakasala sa aking harapan, sinasaktan mo yung Diyos. Dinudumihan mo ang pangalang Iskopos, samantalang ako inyong tinatawag bilang isang ama. Alalahanin ninyo, kalinis-lisan ang aking pangalan. Kauna-unahan kong nililinis. Isip at puso. Buo niyong kaluluwa. Nais kong maangkin. Nais ko na ang bawat isa sa inyo italaga bilang anak ng Diyos sa pamagitan ng aking pitong handog. Huwag na huwag niyong ilalabagin. Batas panglinis. Hanggat ito inyong ilalabag. Hanggat ito ay hindi nyo masunod. Nababala ang aking pagbabalik. Binibigyan ko ang tao pagkakataon, mabago ninyo ang inyong sarili. Maraming nang nagaganap, kumikilos ang apat na may buhay. Ngunit yung pagkatakot ng tao hanggang bibig lamang. Hanggat ito'y nasa bibig lamang ng tao, patuloy ang pag-ibig. Patuloy ang panaghoy ng tao. Sapagkat hanggang pagtawag lamang sa Diyos ang kayong gawin. Hindi nyo mabago ang iyong pagkatao. Kung kayo tumatawag bilang isang ama at Diyos sa akin, sinusundan ito sa unting-unting pagbabago hanggang kayo'y maging ganap at totoo sa akin. Sapagkat ang aking bagong pangalan is Kapos. Ang aking nanas. Lahat kayo'y aking maangkin. Lahat kayo'y tawaging anak ng Diyos. Paano kayong tatawaging anak ng Diyos kung hindi nyo taglay ang karunungan ni Kristo? At ang aking pag-ibig nang ako'y magkatawag laman sa gitna ng mga udyo. Pag-ibig ang siyang tanging dahilan kung paanong maging alipin ng salita ng Diyos at kung paano ko nailigtas ang lahat ng bumapit sa akin.
Tulad ninyo, sinasabi ninyo, ako ang inyong ama. Sinasabi ninyo, nagtitiwala kayo sa akin. Mula ba na karoon inyong tinanggap at ng inyong paglapit sa akin? Pinakita na ba ninyo sa akin? Wala na. Ang dati niyong pagkatap. Wala na. Ang maruming kasipa. Wala na. Ang maruming damdamin. Hanggat kayo ay maramdamin. Hanggat kayo ay nasa isang maruming pang kaisipan. Ang handog ng Diyos. Hindi nyo may lalaga sa buong niyong pagkatao. Ang pitong handog, siyang aking espiritu. Kung ito'y nasa buong nyo ng pagkatao, matatakot kayo makalaba sa aking batas ang inyo. Matatakot kayo magkasala sa inyong kapwa-tao. Higit sa akin, matatakot kayo muna sa lahat ng aking mga tagabili alintuntunin. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, tumayo kayo sa kasalanan. Layuan ninyo ang lahat ng aking kinapokot. Kung kayo nagsasabing ako ang inyong ama, sinasabi niyo kayo ay sadyang nagtitiwala sa akin. Bakit nag-aalala na nangingisip? Bakit na nagkilanta ko kapag kayo nagkikita? Sa wala nito, wala na iyo. Kitang kita ko. Ang takot ng takot. Hindi kayo makapag-iis sa kaunting pagsubok. Sukat na sukat ang inyong pananampalataya. Sinasabi ninyo kayo sumasampalataya sa ang tanong ko sa malalim. Bakit napakaliit? Pagtitiwalaan yung puso sa na kailanman, hindi ko kayo pababayaan. Sa gutom ako. Kung kayo'y nagtitiwala sa akin, hindi kayo magkakatakot. Sa isang basong tubig, bubusugin ko kayo. Ingat. Hanggang inyong mapagtagumpayan lahat ng aking taguilin, lahat ng aking sinaysay sa inyo. Sinusunod ninyo na meron kayong katapatan na kung paano kayong nanunumpa sa inang bayang manumpa kayo sa aking batas Panginoon na kayo'y manatiling panumpaan ninyo ang aking batas panglinis. Maamong lahat sa buong inyong pagkatao.
sa isip, sa salita at gawa ng iyong puso. Sadyang umiibig sa kanyang kapatid. Gumagawa ng butuwi ang anak ng Diyos. Sinasabi ko sa bawat isa atin, ang hindi kayang gumawa ng butuwi at hindi umiibig sa kanyang kapatid. Hindi ko may tutuli na aking anak. Sapagkat itong tatawaging anak ng Diyos, laging gumagawa ng butuwi. Kahit siya'y sinasaktan, kahit siya'y nilalapastangan ng kanyang kapwa, nakikita pa rin sa kanya na nanatili sila sa matuwid na gawain. Laging niyang pinapakita ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama kanima. At lagi niyo kong pagkakandaan ang taong umiibig, ang taong nagsasabing siya'y umiibig, lahat ng kanyang gawin nasa matuwid, sapagkat ito ang aking binuo nang akong magkagawang tao. Pinakita ko sa inyo ang mabuting halimbawa. Kaya't ako'y maparito sa Espiritu. Ang buong katotohanan, sinasaysay ko sa inyo na ang lahat ng bagay na nangyayari nagaganap. Lahat ng hula, lahat na siyang nakasulat, nangyayari nagaganap. Anong nga ba ang katungkulan ng tao? Bakit mo kayo ninira? Anong naging dahilan? Bakit hinira ang lahing Pilipino? Bakit ang bawat isa ay napasama sa pagitan? Sapagkat iniibig ko ang tao. Binibigyan ko kayo ng tao. Binibigyan ko ang bawat isa sa inyo. Nakasundo. Bawat isa ay binibigyan ng oras at pagkakataon na dito sa loob. Dito sa loob. Tawagin na ang bawat isa sa inyong anak na Diyos. Sapagkat pinapakita niyo sa inyong mga gawa ang lahat ng bagay. Sinasabi ko, tihag niyo ang aking bagong pangalan. Hindi lamang sa ito, kundi sa gawa. Gawa ninyo ang siyang tunay at ganap. Kung suna kung dumating sa inyong mundo. Diyos nga ba ako na inyong tinanggap sapagkat nakikita sa inyong mga gawa, naririnig sa inyong tingin. Kayo'y banal. Mabuting tao. Anak ng Diyos yung tatawagin na ang lahat ng kabanalan ni Kristo Jesus pinapakita niyo sa inyong magawa na ang lahat ng karunungan siyang narito
sa inyong isip. Karunungan ni Kristo na kayo niyong uniwas sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng aking kinapopokan, kayo niyong uniwas. At ito ninyong labanan. Sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi nyo malabanan ang kasalanan, tatawagin kayong anak ng Diyablo. Kung inyong nalalabanan ang lahat ng uri ng kasalanan, tatawagin kayong anak ng Diyos. Kung kayo'y magtatagumpay hanggang sa wakas ng inyong buhay. Kung sino sa inyo ang sadyang mananatili na tapat sa akin, siyang tatawaging anak ng Diyos. At inyong nalalaman sa inyong sarili kung kayo sadyang nakasusunod sa akin. Sino ang sinungaling? Sino ang suka? Sino ang sadyang mapagkunwari? Sino ang laging lumapastangan sa bagong pangalan? Nalalaman ninyo sa inyong sarili. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, halika't mamuhay sa katotohanan. Halika, mamuhay ka sa naging buhay ni Kristo. Halika, sa pagtitiis ni Kristo, nais kong makita. Naroon ang buo niyong pagkatao sa lahat ng pinagtiisan ni Kristo Jesus. Kaya halika. Nais kong tawagin ang bawat isa, anak ng Diyos, na pagtagumpayan ng aking anak ang lahat ng pagsubok. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, kung ibig niyong maging dakila, kailangan niyong maglingkod. Kung ibig ninyo na maglingkod sa akin, maging alipin kayo ng sinuman. Kapag kayo naging alipin ng sinuman, ipakita ninyo ang buong kamukha. Walang sa inyo'y maipipintas ang sinuman, sapagkat ang kabanalan ni Kristo ang nais kong makanta ng sinuman sa inyo. Kayong sumasambit ng iskopos. Ang katumbas nito'y kalinis-linis. Ito ang kanunahan kong nililinis. Ito ang kanunahan kong nililinis. Ito ang kanunahan kong nililinis. At ang iyong magawa, siyang aking kanunahan nililinis. Sa paglapit pa lamang ninyo sa akin, kayo'y aking nang dinadalisay na untin hanggang inyong matutunan ang lahat ng karunungan ni Kristo. Maangkin ninyo ang kabanalan ni Kristo. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, hangarin ninyo, maging anak kayo ng Diyos. Ang anak ng Diyos, nagpapalipin sa kanyang sa pamagitan ng aking salita, nakikita sa gawa. Magandang ka. Sumayong aking pagpapala. Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, malagasaki ang awiting Rex
Napakahalaga nito. Kung sa inyong pag-awit ng alas-6 ng gabi at patay ang lahat ng ulan. Nagpapakita ko sa nais kong pagkakita. Nagpapakita ako ng hiwaga upang mapagtibay din ng iba ang pagtanggap sa akin. Ang Rexy, ako ang hari nitong langit at ng lupa. Sa pag-awit ng Rexy, kailangan ito ang sadyang umaawit ang puso. Hindi lamang ang iyong pilit, kundi puso ang nais kong umawit sa. Lahat ng awitin, kailangan lang gagaling sa puso. Hindi ang iyong tingin ang aking kundi ang tinitibok ng iyong puso ang aking pinakikita. Ito ba'y dalisay at ganang na umaawit sa akin ng mga papuri, ng bawat inyong paghiling, ng bawat paghiling ng awat at haba sa pamagitan ng awit. Nagpapakita sa lahat ng aking pamamarka upang inyong makita ako nga inyong kayong akin na. Kaya sumayang aking pagpapala na habang inaawit ninyo ang rey, ipitit ninyo ang inyong muna. Hindi na kailangan kayo lumapit sa aking tuntungan upang isa-isahin kayo sa salita. Sapat na ang lahat ng inyong namin. Kung ito inyong susundin sa lahat, kung hindi ito masusunod, wala akong magawa sapagkat hari kayo ng iyong sarili. Ang may pandinig ay makinig. Ang nais magpasta ko, hindi ko bibigyan. Kaya, magandang umaga. Maraming salamat. Papalaw.